Sa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa Harnessing the Power of Word. At ngayong araw po is panlima na po natin. Una po natin tinapik noon is Speak to Inspire. Pangalawan po is Speak with a Point. Pangatlong po is Speak from Pure Heart. At yung pang-apat naman po, Speak the Truth in Love. So, para naman po ngayon sa ating ngayong araw po, ang ating pong tatalakayin is patungkol po sa Speak with Integrity. So, pag sinabi po nating Speak with Integrity, ito po yung kapag nagsasalita po tayo, dapat meron po tayong integridad po sa mga sinasabi natin para na sa ganun po is mahikabuluhan po yung mga sinasabi natin at para hindi po siya mabaliwala po. So tayo naman po ay dumako po sa ating scripture po. Ito po ay matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 5. At ito po ang sabi sa English po, when you make a promise to God, don't wait too long to carry out. He isn't pleased with foolish people, so do what you have promised. It is not good to make a promise and not keep it. It is better to make no promise at all. At ito naman po ang sabi sa mga ngaral po sa Tagalog po. Kung mangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako at hindi mo tutuparin. So, napakagandang Bible verse po, no? Patungkol po dito sa mga ngaral. Sinasabi po dito kung tayo po is nangako po sa ating Panginoon Diyos, dapat ito po ay tinutupad po natin. Hindi po natin ito sinasawalang bahala po. Kasi ayaw po ng ating Panginoon Diyos o ayaw po ng mga ating Panginoon Diyos na kapag tayo po ay nanunumpa sa Kanya, hindi po natin tinutupad. So mas mabuti pa nga lang po, sabi dito na huwag ka nang mangako kung hindi rin naman po tutuparin. So tayo naman po dumako po sa ating katuruan po. Una, words are powerful only when they are true. So, napakaganda katuruan po, no? Kasi sabi po dyan, magiging powerful po lamang po ang ating mga salita kapag ito po ay katotohanan. So, dapat kapag tayo po tayo nagsasalita is dapat po makakatotohanan po palagi. Kahit gamitin lang po natin ito sa ating pang-araw-araw po. Palagi lang po tayo mag-speak ng katotohanan po. At wag po tayo magsinungaling is magiging makapangyarihan na po yung salita natin or powerful kasi nga po totoo. Like halimbawa naman po, ang tayo po kapag naging leader po tayo minsan sa ating bansa or sa ating komunidad is powerful po palagi yung salita po natin, bibitawan po natin. So kailangan po natin itong pag-isipan or pagbulay-bulayan po ng mabuti kasi pag hindi po maganda yun naging sinabi po natin sa isang sa bansa or sa community is makaka-apekto po ito sa atin. Parang nonsense lang din po yung mga sinabi natin. Like, katulad po ng ating Panginoon Diyos po, no, isa po sa mga pinaka the best na maganda ginawa po ng ating Panginoon Diyos. Super powerful po ng words niya. Lahat po ng words niya is super powerful po. Lahat po nung nasa Bible po is puro katotohanan. Kaya super powerful po. At doon din po tayo nagbe-basis po sa Bible po kung paano po tayo mamumuhay po or paano rin po tayo mag-speak the truth like God po. So tayo naman po dumako sa mga katuruan po. The messenger is just as important as message. So yung sabi po dito, yung messenger daw po is importante kaysa po sa message. So, syempre po, halimbawa ako po as a messenger, kailangan, nasa akin po kung paano ko po ba i-deliver po yung message ko. So, super important po ng messenger na pag-isipan po yung mga message po na lalabas po sa ating bibig. Kasi nga po, sabi ko nga po, pwede po ito maka-apekto po sa atin. So, bilang isang mensahero po, is kailangan po natin talagang pagbulay-bulayan kung ano man po dapat nating banggitin po
ng mga salita po. Katulad nga po ng ating Panginoon Diyos, no? Napaka bait na mansahero at napakahusay po kasi ang ating Panginoon Diyos po is mansahero at lahat po ng salita niya is makapangyarihan. So, pangatlong katanungan po, a person of honor effectively harnesses the power of God. So, bilang isang tao daw po, it is an honor effective, maging epektibo na maging harnesses sa power of word po. Kasi kapag hindi po tayo minsan pinag-aaralan po yung word of God, minsan po kapag hindi po natin siya iniisip po, minsan po may mga mali po nasasabi. So parang bilang isang Kristiyano po, kailangan po talaga natin pag-aralan po yung salita ng ating Panginoon Diyos kasi yan lamang po ang makakatulong po para po sa ating pang-araw-araw. So, yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.